Magandang gabi, mga taga-subaybay ng ating katatakutang kwento. Magsama-sama tayo sa isa na namang gabi ng kababalaghan at kilabot. Handa na ba kayo? Sa pagpatuloy, makalipas ang ilang buwan matapos ang sakripisyo ni Lara, muling bumalik sa normal ang Antique. Wala nang halimaw na may 4 na mukha, wala nang mga gumagalaw na anino. Ngunit kahit gaano katahimik ang paligid, may isang bagay na hindi nawala, ang itim na alitaptap. Tuwing sasapit ang hating gabi, makikita ni Miguel ang isang alitaptap na lumulutang malapit sa kanya. At sa tuwing sinusubukan niyang hawakan ito, may maririnig siyang bulong. "Miguel, tulungan mo ako." Boses iyon ni Lara. Si Elias, na nananatili pa rin sa Antique, ay hindi rin mapakali. Alam niyang ang kapayapaang natamo nila ay hindi pang matagalan. "Naririnig mo rin ba siya?" Tanong ni Miguel kay Elias habang nakatayo sila sa lumang simbahan. Tumango si Elias. Ang itim na alitaptap ay hindi basta-bastang nagpapakita, paliwanag niya. Kung patay na si Lara, dapat nawala na rin ang huling alitaptap. Pero hindi yon ang nangyari. Nagkatinginan sila. "Miguel, maaring hindi pa siya patay." Sa isang madilim na kuweba malayo sa bayan, isang anino ang gumagalaw sa loob ng isang lumang altar. Sa loob nito, isang babae ang nakatayo, hindi humihinga, hindi gumagalaw. Sa kanyang palad, may isang umilaw na itim na alitaptap. At sa kanyang likuran, may isang nilalang na hindi dapat gumising muli. Nakahanap na sila ng daan papunta rito, bulong ng nilalang. Ngunit hindi mo sila maaring tawagin. Dahan-dahang dumila si Lara, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na tulad ng dati. Sa kanyang irises, may isang maliit na anino na gumagalaw, isang tanda na hindi na siya ganap na tao. Sa paghahanap ni Miguel at Elias sa posibleng lokasyon ni Lara, naalala nila ang isang lumang alamat, ang landas ng nawawala. Ayon sa matatanda, ito ay isang daan sa kagubatan na hindi maaring makita ng karaniwang tao. Tanging ang may kaugnayan sa itim na alitaptap ang maaring makahanap nito. Sa kanilang paglalakad, muling lumipad ang alitaptap sa harapan ni Miguel, tila tinuturo ang tamang direksyon. "Huwag kang lalayo sa akin," babala ni Elias. "Kung mawala tayo rito, hindi na tayo makakabalik." Ngunit sa pagpasok nila sa daan, unti-unting nagbago ang paligid. Ang kagubatan ay naging itim at walang buwan. Ang lupa ay naging parang tubig ngunit matigas na parang bato. At sa harapan nila, may isang lumang pinto na yari sa anino. Dito siya nakakulong, bulong ni Elias. Ngunit bago pa nila mabuksan ang pinto, may isang boses mula sa likuran nila. "Hindi nyo na siya makukuha." Paglingon nila, isang nilalang na may 3 mata at balat na parang usok ang nakatayo sa kanilang harapan. At sa isang iglap, bumagsak ang pinto at nalunod sila sa anino. Sa loob ng isang madilim na silid, muling dumilat si Miguel. Nasa isang kakaibang mundo siya, isang lugar na puno ng mga aninong lumalakad ng hindi konektado sa katawan. Sa gitna ng lahat, nakita niya si Lara, nakatayo sa ibabaw ng isang altar. "Lara," sigaw ni Miguel, ngunit hindi siya gumalaw. Nang lumapit siya, napansin niyang may itim na marka sa noo ni Lara, at sa kanyang likuran, may isang itim na trono na wala pang nakaupo. "Miguel," isang malamig na boses ang lumitaw mula sa kawalan. Mula sa anino, lumitaw ang isang lalaki na may suot na balabal ng kadiliman, isang taong hindi nila inaasahan. Siya ang unang hari ng Antique. "Matagal ko na kayong hinihintay," sabi ng hari. "Ang bagong tagapangalaga ng balanse." Napatingin si Miguel kay Lara. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti ang hari. "Ang itim na alitaptap ay hindi lang sumpa o proteksyon. Isa itong trono. At ngayon, may isang dapat maupo rito." Si Miguel ay napaatras. At kung hindi siya ang mauupo, dahan-dahang lumapit ang hari kay Lara at inilagay ang isang malamig na kamay sa kanyang balikat. "Ikaw ang magiging kapalit niya." Sa loob ng mundo ng anino, nakatayo sa harapan ni Miguel at Elias ang unang hari ng Antique, ang pinagmulan ng sumpa ng itim na alitaptap. Si Lara ay nananatiling nakatayo sa ibabaw ng altar, nakapikit, habang ang kanyang katawan ay unti-unting lumulubog sa anino. "Isa sa inyo ang kailangang umupo sa trono," wika ng hari. "O pareho kayong magiging bahagi ng kadiliman." Nagkatinginan sina Miguel at Elias. "Kung ito lang ang paraan para iligtas si Lara," bulong ni Miguel, "ako na ang upo." Ngunit bago pa siya makalapit, humawak si Elias sa kanyang braso. "Hindi mo naiintindihan, Miguel. Ano? Ang mauupo sa trono ay hindi basta magiging tagapangalaga." Tumitig si Elias sa kanya. "Ang mauupo rito ay magiging isa sa kanila." Napalunok si Miguel. "Isa sa kanila?" Isang halimaw. Biglang lumakas ang paggalaw ng anino sa paligid. Sa ilalim ng altar, isang itim na hukay ang bumukas,
isang walang hanggang kailaliman kung saan maririnig ang bulong ng libu-libong kaluluwa na nawala sa sumpa. Kung hindi ka upo sa trono, Miguel, wika ng hari, hayaang lamunin ng anino ang iyong kaibigan. Nagsimulang lumubog si Lara. Miguel, sigaw ni Elias. Kailangan nating gumawa ng desisyon. Ngunit bago pa sila makagalaw, bumukas ang mga mata ni Lara. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Sa kanyang mga mata, makikita ang kilometrong haba ng mga anino. Parang siya mismo ay nagiging bahagi ng madilim na mundo. Miguel, bulong niya, tumakbo ka. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip, nilapitan niya si Lara at hinawakan ang kanyang kamay. At sa sandaling iyon, biglang sumabog ang liwanag mula sa kanyang katawan. Nagising si Miguel sa gitna ng isang malawak na kapatagan. Wala na ang hari. Wala na si Elias. Wala na rin ang aninong trono. Sa kanyang harapan, nakatayo si Lara, ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang katawan ay kalahating anino, at sa kanyang balikat, isang itim na alitaptap ang gumagapang, unti-unting lumalapit sa kanyang puso. Lara, bulong ni Miguel. Miguel, ako ang napili. Napatingin si Miguel sa paligid. Anong ibig mong sabihin? Ang itim na alitaptap ay hindi isang sumpa, hindi rin isang gantimpala. Tumingala si Lara, nakatingin sa walang bituing langit. Isa itong pagpili, at ako ang pinili nito. Hindi matanggap ni Miguel ang narinig niya. Hindi, may ibang paraan pa. Ngumiti si Lara. Wala na, Miguel. Dahan-dahan siyang lumapit at inilagay ang kanyang palad sa noo ni Miguel. Ikaw ang huling bahagi ng sumpa. Sa sandaling iyon, isang itim na alitaptap ang lumabas mula sa dibdib ni Miguel, isang tanda na siya rin ay pinili noon. Ngayon, ako na ang tagapagdala ng anino. At bago pa siya makasagot, unti-unting nawala si Lara sa hangin, kasabay ng lahat ng itim na alitaptap. Nagising si Miguel sa labas ng kagubatan. Balik na siya sa antique. Ngunit sa kanyang pagbangon, napansin niyang wala ng mga itim na alitaptap sa paligid. Wala na si Elias. Wala na rin si Lara. Sa loob ng maraming taon, kinatakutan nila ang alitaptap. Ngunit ngayong wala na ito, isang mas malalim na takot ang bumalot kay Miguel. Tapos na ba talaga ang lahat? Naglakad siya papunta sa gilid ng ilog at tumingin sa kanyang refleksyon. At sa ilalim ng tubig, may isang anino na hindi sumusunod sa kanyang kilos. Lumipas ang maraming taon at muling naging tahimik ang antique. Wala nang halimaw, wala nang itim na alitaptap. Ngunit sa bawat madilim na gabi, sa tuwing ang isang tao ay nakatayo sa gitna ng kagubatan, makakaramdam sila ng malamig na hangin. At sa isang iglap, isang maliit na liwanag ang lilipad sa harapan nila. Hindi ito isang bituin, hindi ito isang aswang, isa itong itim na alitaptap. At sa loob nito, may isang bulong. Ako pa rin ang tagapangalaga. Pero ngayon, mas matalino na ako sa pagpili. Lumipas ang maraming taon mula nang mawala si Lara at tuluyang naglaho ang itim na alitaptap. Sa paningin ng mga tao, bumalik na sa normal ang antique. Ngunit si Miguel, ang dating mandirigmang exorcist, ay hindi naniniwala na tapos na ang lahat. Isang gabi, habang naglalakad siya sa tabi ng ilog, napansin niya ang kanyang refleksyon sa tubig. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Bakit hindi gumagalaw ang anino ko? Sa isang iglap, gumalaw ang anino sa sarili nitong paraan, hindi sumusunod sa kilos ni Miguel. At bago pa siya makatakbo, isang malamig na kamay ang lumabas mula sa tubig, hinawakan siya ng sarili niyang anino. Nagising si Miguel sa loob ng isang lumang simbahan, ang parehong simbahan kung saan unang nagsimula ang kanyang pakikipaglaban sa dilim. Ngunit ngayon, ang paligid ay nag-iba. Ang mga estatwa ng santo ay may itinimang itim na mata. Ang altar ay basag, at sa ibabaw nito, may isang lumang ukit ng itim na alitaptap. Sa likuran niya, may isang babaeng nakatayo. Si Lara. Ngunit hindi na siya ang dating Lara. Ang kanyang katawan ay kalahating usok, at ang kanyang mata ay punong-puno ng anino. Miguel, Anya, hindi ka dapat bumalik. Sa paniniwala ni Miguel, si Lara ay patay na, o kaya ay naging bahagi ng itim na alitaptap. Ngunit ngayon, nasa harapan niya ito. Anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Tumingin si Lara sa kanya, halatang may pigil na emosyon. Ako na ngayon ang tagapangalaga ng antique, sagot nito. Pero hindi mo naiintindihan ang ibig sabihin ng pagiging tagapangalaga. Anong ibig mong sabihin? Miguel. Hinawakan ni Lara ang kamay niya, at sa isang iglap, lumubog sila sa sahig ng simbahan, diretso sa ilalim ng lupa. Pagkagising ni Miguel, nakita niya ang isang ibang mundo sa ilalim ng antique, isang lumang lungsod na nababalot ng anino. Sa gitna nito, may isang trono. At sa ibabaw ng trono, nakaupo ang isang nilalang, hindi si Lara, hindi si Elias,
kundi isang taong may balat na parang usok at mga matang naglalagablab sa dilim. Sino siya? Tanong ni Miguel. Bumaling si Lara sa kanya, may takot sa mukha. Siya ang unang tunay na hari ng Antique. Habang nakatayo si Miguel sa harapan ng trono, napansin niyang ang nilalang ay hindi gumagalaw, parang nakatulog ito sa loob ng maraming siglo. Ngunit nang lumapit siya, biglang bumuka ang mga mata ng hari. Sino ang nagdala sa'yo rito? Bulong nito. Hindi nakapagsalita si Miguel. Miguel, lumayo ka, sigaw ni Lara. Ngunit huli na. Sa isang iglap, bumangon ang hari ng Antique, at ang kanyang anino ay bumalot sa buong lungsod sa ilalim ng lupa. Si Miguel ay biglang napunta sa isang panaginip o isang alaala. Nakita niya ang sinaunang Antique bago pa dumating ang mga Kastila. Sa gitna ng bayan, isang sinaunang ritual ang nagaganap, isang sanggol ang isinakripisyo upang magbigay ng buhay sa isang nilalang. At nang tingnan ni Miguel ang mukha ng sanggol, halos tumigil ang kanyang puso. Siya yon. Nagising siya sa harapan ng hari, humihingal. Anong ibig sabihin nito? Sigaw niya. Ngumiti ang hari ng kadiliman. Miguel, hindi mo pa ba naiintindihan? Ikaw ang huling itim na alitaptap. Nagimbal si Miguel sa narinig. Impossible. Hindi impossible, sagot ng hari. Matagal nang itinakda ang papel mo sa sumpang ito. Sa loob ng dugo mo, taglay mo ang huling bahagi ng kadiliman. At kung gusto mong matapos ang lahat, may isa ka lang pagpipilian. Ano? Ikaw ang dapat umupo sa trono. Nagkatinginan sina Miguel at Lara. Kung upo ka sa trono, matatapos ang sumpa, paliwanag ng hari. Ang Antique ay magiging malaya. At ano ang magiging kapalit? Ngumiti ang hari. Ikaw ang magiging bagong halimaw ng Antique. Si Miguel ay hindi makagalaw. Kung tatanggihan niya, mananatili ang sumpa at patuloy na lalaganap ang kadiliman sa Antique. Ngunit kung tatanggapin niya, siya mismo ang magiging bagong halimaw. Miguel, bulong ni Lara. May ibang paraan. Alam kong may iba pang paraan. Ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niyang wala na. Sa isang mabagal na hakbang, lumapit siya sa trono. Miguel, huwag, sigaw ni Lara. Ngunit huli na. Sa kanyang pag-upo, isang malamig na alitaptap ang pumasok sa kanyang dibdib, at sa isang iglap, nagsimula siyang maglaho sa anino. At ang Antique ay tuluyang napuno ng liwanag. Makalipas ang ilang buwan, bumalik na sa normal ang Antique. Si Lara ay nanatili sa bayan, patuloy na nagbabantay bilang bagong babaylan. Ngunit sa bawat hating gabi, sa tuwing madilim ang gabi, isang aninong nakaupo sa isang lumang trono sa ilalim ng lupa ang bumubulong sa dilim. Ako ang bagong itim na alitaptap. At ako ang pipili ng susunod kong hahatulan. At sa bayan ng Antique, isang bagong alamat ang kumalat. Kung makakita ka ng isang itim na alitaptap sa madilim na gabi, tumakbo ka. Dahil maaring pinili ka na niya. Makalipas ang isang taon, muling binalot ng misteryo ang bayan ng Antique. Isang batang 6 na taong gulang ang nawala sa gitna ng gabi. Ayon sa kanyang pamilya, natutulog ito sa kanilang bahay nang biglang bumukas ang bintana. Ang huling bagay na nakita ng kanyang nakatatandang kapatid, isang itim na alitaptap na lumilipad sa kwarto ng bata. Si Lara, ang natitirang babaylan ng Antique, ay matagal nang nararamdaman ang pagbabalik ng sumpa. Kahit na nawala na ang matandang hari ng kadiliman, hindi tuluyang natapos ang lahat. Dahil may isang bagong hari ng anino, at alam niyang si Miguel yon. Lara, isang matandang albularyo ang lumapit sa kanya. Bumalik na siya. Alam ko, sagot niya, nakatitig sa madilim na kagubatan. At alam kong hindi siya pareho ng dati. Sa bayan, isang estrangherong lalaki ang lumitaw. Suot niya ang isang itim na balabal, at hindi niya ipinapakita ang kanyang mukha. Naglakad siya sa gitna ng pamilihan, dumaan sa mga lumang bahay, at huminto sa isang dating simbahan. Ang mga tao ay natigilan nang dumaan siya. Dahil sa kanyang anino, walang koneksyon sa kanyang katawan. Siya ay parang isang espiritu na may sariling anyo. At nang dumaan siya sa harapan ng isang matandang babae, bumulong siya ng isang kakaibang mensahe. Nakita mo na ba ang itim na alitaptap? Sa isang lumang bahay malapit sa kagubatan, natagpuan ni Lara ang isang kakaibang marka sa lupa, isang bilog na may mga sinaunang simbolo. Sa gitna nito, may isang itim na bato na tila humihinga. Nang lapitan niya ito, bumukas ang lupa at sa isang iglap, lumabas si Miguel. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang balat ay tila itim na usok na gumagalaw sa ilalim ng kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa madilim na liwanag. At sa kanyang likuran, lumulutang ang itim na alitaptap, dumadami sa bawat segundo. Miguel, bulong ni Lara. Ano ka na ngayon? Ngumiti si Miguel, isang ngiti na hindi mo mabasa kung masama o mabuti.
Ako ang bago mong hari, Lara. At may pipiliin na akong susunod na hahatulan. Kinabukasan, 3 bata ang nawawala. Walang bakas ng dugo. Walang senyales ng pagpasok sa bahay. Ang tanging iniwan, 3 patay na itim na alitaptap sa kanilang mga higaan. Si Lara ay hindi na nagdalawang isip. Nagpunta siya sa lumang kuweba kung saan unang nagising ang sumpa. Alam niyang naroon si Miguel. Pagdating niya, nakita niyang nakaupo siya sa ibabaw ng isang altar. Pinagmamasdan ang mga lumulutang na anino. Miguel, itigil mo ito. Hindi siya lumingon. Lara, hindi mo naiintindihan ang papel ko ngayon. Ikaw ang dapat pumalit kay Elias noon, hindi ako. Pero hindi mo tinanggap ang kapalaran mo. Tumayo si Miguel at humarap kay Lara. Isang itim na sigil ang nakaukit sa kanyang noo. Ngayon, ako ang pipili ng kapalit. Ang antike ay binalot ng takot nang ang mga nawawalang bata ay muling lumitaw, ngunit sila ay hindi na katulad ng dati. Ang kanilang balat ay malamig. Ang kanilang mga mata ay walang buhay. At sa kanilang mga anino, may isang iba pang nilalang na gumagalaw na tila sinusundan sila. Ang bayan ay nagdadasal. Ngunit walang sagot ang langit. Dahil ang tanging hari na nakikinig sa kanila ngayon ay isang hari ng kadiliman. Si Lara ay tumayo sa gitna ng kuweba, hawak ang isang matandang anting-anting, ang huling piraso ng sinaunang mahika na maaring magtali muli sa sumpa ng itim na alitapta. Miguel, huling bises ko na itong sasabihin. Kung hindi mo pipigilan ito, ako na mismo ang tatapos sa'yo. Ngumiti si Miguel. Subukan mo. At sa isang iglap, naging anino siya at nilusob si Lara. Ang labanan ng huling babaylan at ang itim na hari ay nagsimula. Ang antike ay muling pipili ng panibagong kapalaran. At ang itim na alitaptap ay may bagong isasakripisyo. Ngunit sino? Sa loob ng madilim na kuweba, nagtagpo ang 2 nilalang na minsang naging magkaibigan. Si Lara, ang huling babaylan ng antike, at si Miguel, ang itim na hari na ngayon ay may kapangyarihan ng anino. Kung hindi mo ako pipigilan, Lara, bulong ni Miguel, ang antike ay magiging bayan ng anino. Wala nang pipiliin, lahat sila'y magiging akin. Ngunit hindi natinag si Lara. Hindi ko hahayaan na tuluyan kang lamunin ng dilim. At sa isang iglap, inilabas niya ang kanyang huling sandata, ang anting-anting ng matandang mundo. Mula rito, isang liwanag na kulay ginto ang lumabas, bumalot sa buong kuweba. Si Miguel ay napaatras, naramdaman niyang parang may isang bagay na bumabalot sa kanyang katawan, isang kapangyarihan na hindi niya kayang labanan. Lara, hindi mo naiintindihan. Mas naiintindihan ko ito kaysa sayo, sigaw ni Lara. At ngayong alam kong hindi na kita maliligtas, Miguel. Sisiguraduhin kong hindi mo na sila masasaktan. Habang patuloy na naglalaban sina Miguel at Lara, ang kuweba ay nagsimulang gumuho. Sa labas, ang langit ay nagdilim, at ang bayan ng antike ay binalot ng isang mahiwagang ulap, ang palatandaan ng ganap na paggising ng itim na alitaptap. Mula sa bawat sulok ng kagubatan, mga anino ang gumagapang palabas, lumalapit sa kuweba na parang tinatawag sila ng kanilang hari. At sa gitna ng lahat ng ito, isang boses ang pumuno sa paligid. Oras na. Mula sa itaas, isang lumang nilalang ang bumaba mula sa ulap, isang anyo na hindi tao, hindi halimaw. Ang aninong puno, ang pinagmulan ng lahat ng itim na alitaptap. Ito ang tunay na tagapili ng kapalit. At ngayon, dumating na ang oras ng huling pagpili. Sino ang handang magdala ng sumpa? Si Lara ay napatingin kay Miguel. Si Miguel ay tumingin kay Lara. At sa pagitan nila, isang itim na alitaptap ang lumipad, naghihintay ng sagot. Si Miguel ay tumawa, mapait, parang isang taong alam na wala na siyang ibang pagpipilian. Ito ang kapalaran ko, hindi ba? Kung pipili ka ng kapalit, Miguel. Bulong ni Lara, mas pipiliin kung ako na lang. Hindi. Sa unang pagkakataon, natakot si Miguel sa kanyang narinig. Hindi mo naiintindihan. Hindi ito isang tungkulin na basta mo na lang akuin, Lara. At ikaw, naiintindihan mo ba ang ginagawa mo? Hindi nakasagot si Miguel. Ako na ang pipili, bulong ni Lara, kung hindi mo kaya. At sa isang iglap, hinawakan niya ang itim na alitaptap. Si Miguel ay sumigaw, isang sigaw na puno ng galit, takot at pagkabigo. At bago pa siya makalapit, bumalot ang itim na liwanag kay Lara. Si Miguel ay hindi na nakagalaw. Sa kanyang harapan, si Lara ay lumulutang na ngayon sa gitna ng kuweba. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagbabago. Ang kanyang balat ay naging anino. Ang kanyang mata ay naging itim na ilaw. At sa kanyang likuran, 100, 1,000, 1,000,000 na itim na alitaptap ang lumipad sa buong antike. Ang aninong puno ay dahan-dahang lumuhod sa harapan niya. Ang bagong tagapangalaga ay napili na. Ang antike ay muling magbabalik sa balanse.
Ngunit para kay Miguel, hindi yon balance. Lara, bulong niya, nanginginig. Ngunit hindi na siya tinignan ng dating kaibigan. Si Lara ay humarap sa kanya, ngunit wala na siyang ekspresyon. At sa isang iglap, siya ay lumubog sa anino at tuluyang nawala. Kinabukasan, nagising si Miguel sa tabi ng ilog. Wala na ang kuweba. Wala na si Lara. Ang antike ay bumalik sa normal, ngunit may isang bagong alamat na nagsimulang kumalat. Sa bawat madilim na gabi, kung makakita ka ng itim na alitaptap, huwag mo itong hawakan. Dahil ang bagong tagapangalaga ay hindi tulad ng nauna. At siya ay hindi na basta-basta pumipili, kundi siya na mismo ang huhusga kung dapat kang manatili o mawala sa mundong ito. Makalipas ang maraming taon, muling bumalik si Miguel sa lumang simbahan, kung saan lahat ng ito nagsimula. Wala nang itim na alitaptap sa paligid. Ngunit sa kanyang pagtingin sa kanyang refleksyon sa tubig, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Ang kanyang anino, hindi ito gumagalaw tulad ng dapat. At bago pa siya makatakbo, isang malamig na kamay ang lumabas mula sa kanyang anino at hinawakan ang kanyang braso. At sa huling sandali, isang pamilyar na boses ang bumulong. Hindi pa tapos ang lahat, Miguel. Ako pa rin ang pipili. At baka ikaw na ang susunod. Mula nang mawala si Lara, hindi na naging payapa ang isip ni Miguel. Araw-araw niyang sinusubukang bumalik sa normal na buhay sa antike, ngunit sa bawat gabi, isang madilim na panaginip ang bumabalik sa kanya. Sa panaginip, naroroon siya sa isang malawak na kagubatan na puno ng itim na alitaptap. At sa gitna ng kagubatan, nakatayo ang isang babae, si Lara. Ngunit tuwing susubukan niyang lapitan ito, bigla siyang hihilahin ng kanyang sariling anino at lulubog siya sa kadiliman. At bago siya tuluyang magising, isang malamig na boses ang bumubulong sa kanyang tenga. Miguel, bumalik ka na. Sa bayan ng antike, isang bagong misteryo ang lumitaw. Isang mag-asawa ang nawala isang gabi. Iniwan nila ang kanilang bahay na bukas, ngunit walang senyales ng sapilitang pagpasok. Ang tanging bagay na natagpuan sa kanilang higaan, 2 patay na itim na alitaptap. Ang mga matatanda ay muling natakot. Bumalik na ang sumpa, bulong ng isang matandang babae sa simbahan. May bagong pinipili ang itim na alitaptap. Ngunit para kay Miguel, isang bagay ang mas kinatatakutan niya. Dahil sa loob ng kanyang panaginip noong nakaraang gabi, nakita niya ang mag-asawang iyon bago sila nawala. At sa tabi nila, may isang itim na anino na kahawig ni Lara. Mula nang magising si Miguel, hindi siya mapakali. Nagpunta siya sa lumang simbahan, kung saan minsang tumayo si Elias at kung saan naganap ang unang pagsilang ng itim na alitaptap. Sa altar, isang itim na kandila ang biglang sumindi ng kusa. At mula sa anino ng kandila, lumabas ang isang figura, si Lara. Ngunit hindi na siya ang dating Lara na kilala niya. Ang kanyang balat ay hindi na buo, parang isang aninong gumagalaw sa anyo ng isang tao. Ang kanyang mata ay isang itim na ilaw, at sa kanyang paligid, may libu-libong maliliit na alitaptap na umikot. Miguel, bulong niya. Nanigas si Miguel. Lara, ikaw ba talaga yan? Ngunit bago pa siya makasagot, lumapit si Lara sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel, at sa isang iglap, naaninag niya ang isang bagong mundo sa ilalim ng antike. Sa isang iglap, biglang nagbago ang lahat. Nakita ni Miguel ang sarili niya sa isang madilim na lungsod sa ilalim ng lupa. Ang paligid ay puno ng mga taong hindi gumagalaw, mga nilalang na parang walang kaluluwa, nakatingin lang sa kawalan. Sa harapan niya, isang malaking itim na trono ang nakatayo. At sa ibabaw nito, may isang lalaking nakaupo na may mga matang naglalagablab sa dilim. Ang tunay na tagapangalaga ng itim na alitaptap. Miguel, wika ng lalaki, ikaw ay muling pinili. At oras na para sa iyo na magpasya. Si Miguel ay hindi makagalaw. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Tumingin sa kanya si Lara, at sa unang pagkakataon, nakita niyang tila may lungkot sa kanyang mga mata. May bagong batas sa ilalim ng antike, paliwanag niya. Ngayon na ako na ang tagapangalaga, ako rin ang hukom. At ang batas ay simple lang. Ang mga hindi dapat manatili sa mundong ito, ay kukunin ng itim na alitaptap. Sa isang iglap, lumabas ang mga anino mula sa ilalim ng trono, hinatak ang isa sa mga taong hindi gumagalaw, at tuluyang nilamon ito sa dilim. Si Miguel ay napatras. Lara, itigil mo to. Ngunit dahan-dahan siyang lumapit. Ito ang dapat mangyari, Miguel. At alam mong darating ang araw, na ikaw rin ay pipiliin ko. Nagising si Miguel sa loob ng kanyang bahay, pawis na pawis at humihingal. Ngunit isang bagay ang napansin niya. Sa tabi ng kanyang kama, may isang maliit na itim na alitaptap na patay. At sa ibabaw ng kanyang salamin, may isang nakasulat sa lumang wika ng antike. Ikaw ang susunod.
at walang makakatakas sa liwanag ng itim na alitaptap. Sa Antique, isang bagong alamat ang kumalat sa bayan. Sa bawat madilim na gabi, kung makakita ka ng isang itim na alitaptap, huwag mo itong hahawakan. Dahil ito na ang hukom ng Antique. At kung isa ka sa mga pinili niya, wala ka nang magagawa. Sa dilim, sa kagubatan, isang figura ang tahimik na naglalakad. Ang kanyang katawan ay kalahating anino. Ang kanyang mata ay nagliliyab sa kadiliman. At sa kanyang paligid, lumilipad ang milyon-milyong itim na alitaptap. Siya ang bagong hukom ng Antique. At isang boses ang bumubulong sa hangin. Handa ka na bang hatulan? Sa isang tahimik na gabi sa Antique, isang babaeng nagngangalang Alma ang naglalakad pauwi mula sa kanyang tindahan. Madilim ang langit, walang bituin, at ang hangin ay tila mas malamig kaysa dati. Nang siya ay dumaan sa isang makitid na eskinita, isang itim na alitaptap ang lumipad sa kanyang harapan. Sinubukan niyang itaboy ito, ngunit hindi ito umalis. At nang siya'y lumingon, isang itim na anino ang nakatayo sa dulo ng eskinita, nakatingin sa kanya. Ikaw ang napili. Bago pa siya makatakbo, bumalot sa kanya ang anino, at sa isang iglap, nawala siya sa dilim. Kinabukasan, kumalat ang balita na nawala si Alma, ngunit walang nakakita kung paano siya nawala. Si Miguel, na matagal nang iniwasan ng mga tao sa Antique, ay muling tinawag ng bayan upang hanapin siya. Ngunit sa kanyang paghahanap, isang bagay ang bumalot sa kanyang isip. Ito na ba ang simula ng tunay na paghuhukom ng itim na alitapta? Lara, bulong niya habang nakatingin sa madilim na langit. Ano na ang ginagawa mo? Anak, wika ng matanda, hindi mo kayang labanan ang itim na alitaptap ng mag-isa. Kailangan mong bumalik sa lumang altar ng Antique kung gusto mong malaman ang tunay na dahilan kung bakit ito pumipili ng mga biktima. Dahil hindi ito basta-bastang pumipili ng tao, may hinahanap ito. Si Miguel ay napaisip. Hinahanap? Ano? Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Sa halip, inyabot niya kay Miguel ang isang lumang orasyon, isang sinaunang panalangin na maaring gamitin upang makapasok sa mundo ng anino. Ngunit magingat ka, babala ng albularyo. Dahil sa sandaling bumalik ka sa ilalim ng Antique, wala nang kasiguraduhan kung makakalabas ka pa. Sa gabing iyon, tinungo ni Miguel ang lumang kuweba kung saan niya unang nakita si Lara bilang bagong tagapangalaga. Ginamit niya ang orasyon at, sa isang iglap, bumukas ang lupa sa ilalim niya. Dahan-dahan siyang lumubog sa anino, bumalik sa mundo ng mga nawawala. At nang muli siyang magmulat, nakita niya ang isang lungsod sa ilalim ng Antique, isang lugar na puno ng mga anino ng mga taong dati nang nawala. Nakatayo sila doon, tahimik, walang imik. At sa gitna ng lungsod, may isang trono na gawa sa mga lumang buto at ugat ng puno. Doon, sa ibabaw nito, nakaupo si Lara. Hindi na siya gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, at sa paligid niya, daan-daang itim na alitaptap ang umikot sa kanya. Si Miguel ay dahan-dahang lumapit. Lara, bulong niya. Ngunit bago pa siya makalapit, bumukas ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya bilang tunay na tagapangalaga ng itim na alitaptap. Bakit ka bumalik, Miguel? Lara, itigil mo na to, pakiusap ni Miguel. Ngunit ngumiti lang si Lara, isang ngiti na hindi na niya mabasa. Bakit mo gustong itigil ito, Miguel? Hindi mo pa ba naiintindihan? Si Miguel ay hindi makasagot. Ang itim na alitaptap ay hindi isang sumpa. Hindi rin ito isang parusa. Ito ay isang hukuman. At ang mga taong nawawala, sila ang tunay na makasalanan ng Antique. Si Miguel ay napasinghap. Anong ibig mong sabihin? Tumayo si Lara at bumaba mula sa trono. Alam mo ba kung bakit may mga tao sa Antique na nawawala ng walang bakas? Dahil sila ang mga lihim na mamamatay tao, ang mga nang-api, ang mga nagtaksil, ang mga nagpabaya sa sariling dugo. Ang mga nilalamon ng itim na alitaptap ay ang mga dapat nang mawala sa mundong ito. Si Miguel ay hindi makapaniwala. Pero, paano mo malalaman kung sino ang dapat mawala? Ngumiti si Lara at itinaas ang kanyang kamay. Sa isang iglap, isang itim na libro ang lumitaw sa kanyang harapan, lumulutang sa hangin. Dahil lahat ng kasalanan ng tao ay nakasulat dito. At nang biglang bumukas ang libro, lumitaw ang isang bagong pangalan. Miguel Salazar. Si Miguel ay napaatras. Lara, hindi. Ngumiti si Lara. Miguel, ikaw ang susunod na pipiliin. At oras na para malaman natin kung karapat-dapat ka pang manatili sa mundong ito. Nanlalamig si Miguel habang nakatitig sa lumulutang na itim na aklat. Sa pabalat nito, nakaukit ang kanyang sariling pangalan, isang palatandaan na siya mismo ang susunod na pipiliin ng itim na alitaptap. Si Lara, ang tagapangalaga ng dilim, ay nakatayo sa harapan niya, may malamig na ekspresyon sa mukha.
Miguel, hindi ako ang pumili sa'yo. Ang aklat mismo ang nagsabi na ang pangalan mo ay nararapat ng hatulan. Nagising ang kanyang galit at takot. Wala akong kasalanan, Lara. Sigurado ka ba? Sa isang iglap, bumukas ang itim na aklat at mula rito, lumabas ang isang malabong anino, isang nakaraan na matagal nang nakakubli sa isip ni Miguel. At doon, nakita niya ang isang alaala, isang dilim na pilit niyang nilimot. Sa alaala, isang batang si Miguel ang nakita niyang nakatayo sa isang bahay na nasusunog. Nasa harapan niya ang isang matandang babae, ang kanyang lola, ang dating babaylan ng antike. Miguel, tumakbo ka, sigaw ng kanyang lola, habang lumalakas ang apoy sa paligid nila. Ngunit ang batang si Miguel ay hindi gumalaw. Sa halip, hawak niya ang isang itim na anting-anting, isang lumang agimat na hindi niya dapat kinuha. Sa likuran niya, may isang anino na may pulang mata, unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. At bago siya tuluyang lamunin ng dilim, bumagsak sa lupa ang kanyang lola. Nang mawala ang usok at apoy, ang tanging natira ay si Miguel at ang kanyang anino na nag-iba ng hugis. Nang bumalik ang ulirat ni Miguel sa kasalukuyan, nanlambot ang kanyang tuhod. Hindi totoo yan. Ngunit tahimik lang si Lara habang muling isinara ang itim na aklat. Miguel, matagal ka nang pinili ng itim na alitaptap. Hindi ka inosente. Matagal mo nang dala ang isang nilalang ng dilim sa iyong anino, isang bagay na tinatakbuhan mo mula pagkabata. Dahan-dahang lumingon si Miguel sa kanyang likuran. At doon niya nakita ang sarili niyang anino na gumagalaw ng mag-isa. Unti-unting lumitaw mula rito ang isang nilalang na kamukha niya, ngunit may pulang mata at katawan ng usok. Oras na para malaman mo ang totoong ikaw. Hindi alam ni Miguel kung anong gagawin. Lara, tulungan mo ako. Ngunit umiling si Lara. Hindi ko ito laban, Miguel. Ikaw mismo ang kailangang pumili. Sa isang iglap, lumusob ang anino kay Miguel, sinasakop ang kanyang katawan. At sa loob ng kanyang isipan, nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa isang itim na disyerto, sa harapan ng kanyang sariling anino. Matagal mo akong iniwasan, bulong ng kanyang anino. Pero alam mong hindi mo ako matatakasan. Ako ang tunay na ikaw. At kung gusto mong mabuhay, kailangan mo akong tanggapin. Sa labas, si Lara ay tahimik na nakamasid habang ang katawan ni Miguel ay nakabalot ng itim na enerhiya. Ang iba pang itim na alitaptap ay lumilipad sa paligid nila, parang naghihintay na magiging hatol sa kaluluwa ni Miguel. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang huling sagot ang kailangang gawin ni Miguel. Tatanggapin mo ba ako? Tanong ng kanyang anino. O tuluyan mo akong pipigilan? Nais niyang tumakbo, nais niyang labanan ang dilim. Ngunit sa huling sandali, naalala niya ang isang bagay. Ang kanyang lola, ang kanyang nakaraan, ang sumpang matagal nang bumabalot sa antike. At doon niya napagtanto ang sagot. Hindi niya kailangang lumaban sa sarili niyang anino. Hindi niya kailangang itaboy ang sarili niyang madilim na bahagi. Sa halip, kailangan niya itong tanggapin, nang hindi hinahayaang lamunin siya nito. Sa isang iglap, tumingin si Miguel sa kanyang anino at niyakap ito. At nang magbalik ang kanyang ulirat, siya ay nakatayo na muli sa harapan ni Lara. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay nagbago. Hindi na ito puti, hindi na rin ito pula. Ang kanyang mga mata ay naging itim, ngunit puno ng liwanag sa loob. At sa kanyang balikat, isang itim na alitaptap ang lumapag, hindi bilang hukom, kundi bilang tanda ng balance. Si Miguel ay hindi na isang biktima. Siya na ngayon ang bagong tagapangalaga. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumalik sa normal ang antike. Ngunit sa bawat gabi, sa tuwing may isang taong gagawa ng kasamaan, isang itim na alitaptap ang lilitaw sa kanilang harapan. At sa anino ng isang tahimik na lalaki, isang bagong hukom ng liwanag at dilim ang bumangon. Hindi na lamang isang hari ng anino. Hindi na lamang isang mortal. Si Miguel na ngayon ang bagong itim na alitaptap. At sa antike, may isang bagong babala. Kung ikaw ay may lihim na kasalanan, huwag kang lalapit sa dilim. Dahil ang itim na alitaptap ay hindi na lamang pipili, sisingilin ka na niya. Matapos tanggapin ni Miguel ang kanyang anino, unti-unting nagbago ang kanyang mundo. Nawala na ang kanyang takot sa itim na alitaptap. Ngunit hindi ibig sabihin nito na ligtas na siya, dahil ngayon, siya mismo ang bagong hukom ng antik. At sa unang gabi ng kanyang panunungkulan, dumating ang kanyang unang pagsubok. Sa isang lumang tahanan sa gilid ng bayan, isang lalaki ang nagising sa hating gabi, balot ng malamig na pawis. Nang bumangon siya, may napansin siyang kakaiba sa loob ng kanyang silid. Sa tabi ng kanyang kama, isang itim na alitaptap ang lumilipad, umikot sa kanyang katawan. At mula sa sulok ng madilim na silid, isang boses ang bumulong. Isang kasalanan ang bumabalot sa'yo. Panahon na para husgahan ka.
Kinabukasan, kumalat ang balita, may isang lalaki ang biglang nawala mula sa kanyang tahanan. Ang kanyang pamilya ay naghanap sa buong bayan, ngunit kahit anong gawin nila, hindi nila matukoy kung saan siya dinala. Ang tanging naiwan sa kanyang kama, isang patay na itim na alitaptap. Alam ni Lara kung ano ang ibig sabihin nito. Si Miguel ay nagsimula ng maghatol. Ngunit ang tanong, tama ba ang kanyang pagpili? Si Lara ay nagtungo sa lumang altar ng bayan, kung saan minsan siyang naging tagapangalaga ng itim na alitaptap. Nagdasal siya, ngunit sa kanyang pagyuko, biglang lumamig ang hangin. Nang siya ay tumingala, naroon na si Miguel, tahimik na nakatayo, pinagmamasdan siya. Miguel, ano ang ginawa mo? Tanong ni Lara, hindi tinatago ang kaba sa kanyang tinig. Tumitig lang si Miguel sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng anino at liwanag. Hindi ko siya pinatay, Lara. Inilipat ko lang siya sa kung saan siya tunay na nababagay. Nagsimula ng tumibok ng mabilis ang puso ni Lara. At saan yun? Ngumiti si Miguel, isang ngiti na malamig at puno ng misteryo. Sa mundo ng mga taong dapat nang mawala. Habang pinag-usapan ni na Miguel at Lara ang hatol, isang matandang albularyo ang lumapit sa kanila. Mga anak, hindi nyo naiintindihan ang nilalaro nyo, babala ng matanda. Matagal nang may mas lumang batas ang antike. Ang itim na alitaptap ay hindi lamang pumipili, ito rin ay nagbibigay ng pagkakataon. Nagkatinginan sina Miguel at Lara. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Miguel. Tumango ang matanda at tinuro ang isang lumang guhit sa altar, isang simbolo ng isang pintuan sa ilalim ng lupa. Ang mga taong nawawala, hindi lang sila basta hinahatulan. Dinala mo sila sa isang mundo kung saan may isang huling pagsubok. At kung mabigo sila sa pagsubok na yon, doon pa lang sila mawawala ng tuluyan. Sa ilalim ng antike, sa mundo ng itim na alitaptap, isang lalaki ang nagising sa isang madilim na lugar. Siya ang unang hinatulan ni Miguel. Hindi niya alam kung nasaan siya, walang langit, walang lupa, tanging makapal na usok at anino ang bumabalot sa paligid. At sa harapan niya, isang matandang babae ang nakatayo. Oras na para harapin mo ang iyong kasalanan. Sa kanyang likuran, lumitaw ang kanyang nakaraan, isang alaala na pilit niyang nilimot. At sa isang iglap, napagtanto niya kung bakit siya narito. Siya ay hindi inosente. Ngunit ang tanong, makakalabas pa ba siya? Habang hinahatulan ang unang nawawala, may isang bagong panganib na dumating sa antike. Isang estrangherong lalaki ang dumating sa bayan, suot ang isang kapanalig na puting balabal. Nagtungo siya sa simbahan, lumuhod, at nagsimulang magdasal. Ngunit nang lumapit ang pari sa kanya, nakita nito ang itim na marka sa kanyang palad, isang simbolo ng itim na alitaptap. At nang bumukas ang kanyang mga mata, isang liwanag ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang balanse ay isang kasinungalingan, at ako ang wawasak sa bagong hukom. Kinagabihan, habang si Miguel ay tahimik na nakatayo sa labas ng kanyang tahanan, biglang lumindol ang lupa. Sa gitna ng bayan, isang matinding liwanag ang bumagsak mula sa langit. At mula rito, lumitaw ang estrangherong lalaki, hawak ang isang espada na yari sa purong liwanag. Miguel Salazar, sigaw ng lalaki. Ikaw ang bagong hukom ng itim na alitaptap. At ako ang napiling sirain ang iyong paghahari. Sa unang pagkakataon, si Miguel ay nakaramdam ng takot. Dahil sa kanyang harapan, hindi isang halimaw ng dilim ang lumitaw. Ngunit isang mandirigma ng liwanag, isang nilalang na kasing lakas ng itim na alitaptap. At ngayon, ang tunay na digmaan ng antike ay magsisimula na. Sa gitna ng antike, isang mandirigma ng liwanag ang bumaba mula sa langit. Siya ay may suot na puting balabal, at sa kanyang kamay ay hawak ang isang espada na yari sa purong liwanag. Sa harapan niya, nakatayo si Miguel, ang bagong hukom ng itim na alitaptap, habang ang hangin ay lumalamig sa pagitan nila. Sino ka? Tanong ni Miguel, hindi inaalis ang tingin sa bagong panganib. Ngumiti ang lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Ako si Rafael, sagot nito, ang tagapagtanggol ng liwanag. At ako ang napili upang tapusin ang kasamaan ng itim na alitaptap. Sa isang iglap, umatake si Rafael, at sa unang pagkakataon, nakakita si Miguel ng isang nilalang na hindi natatakot sa anino. Ang kanyang espada ay lumampas sa mga sigil ng itim na alitaptap, at sa bawat galaw nito, isang matinding liwanag ang lumalabas. Si Miguel ay napaatras, pilit iniwasan ang mga suntok ng mandirigma. Ngunit hindi siya maaring umatras ng tuluyan. Sa isang iglap, tinawag niya ang kanyang kapangyarihan, at sa paligid niya, lumipad ang daan-daang itim na alitaptap. Hindi mo mauunawaan ang tunay na balanse, Rafael. Ang itim na alitaptap ay hindi lang isang sumpa, ito ay isang hukuman. Ngunit ngumiti lang si Rafael.
At ang hukuman na yon ay isang pagkakamali. Sa isang mabilis na galaw, tumagos ang espada ng liwanag sa katawan ni Miguel, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang sakit ng isang kapangyarihang hindi niya kayang pigilan. Si Miguel ay lumuhod sa lupa, hawak ang sugat sa kanyang dibdib. Ang itim na alitaptap ay nagsimulang lumipad palayo, tila natatakot sa liwanag ni Rafael. Si Lara, na nanonood sa malayo, ay hindi na nakapigil. Tama na, sigaw niya. Ngunit hinarap siya ni Rafael, at sa isang kumpas ng kanyang kamay, isang gintong sigil ang lumitaw sa kanyang palad, isang mahika na mula sa sinaunang panahon. Ikaw ang dating tagapangalaga ng itim na alitaptap, sabi ni Rafael. Ngunit ngayon, wala ka ng papel sa labanang ito. Sa isang iglap, isang matinding ilaw ang bumalot kay Lara, at nawala siya sa hangin. Si Miguel ay napasigaw. Lara. Ngunit bago pa siya makatakbo, isang mabigat na paa ang lumapag sa kanyang dibdib, pinigilan siyang makagalaw. Sa ibabaw niya, nakatayo si Rafael, nakataas ang kanyang espada. Wala ka ng hukom dito, Miguel, bulong ni Rafael. Ang itim na alitaptap ay mawawala na ng tuluyan. At sa isang iglap, binaon niya ang espada sa lupa. Sa buong antike, isang malaking peder ng liwanag ang lumitaw sa langit. At sa huling sandali, narinig ni Miguel ang sigaw ng lahat ng itim na alitaptap, isang sigaw ng pagkawasak. Nagising si Miguel sa isang madilim na kuweba, malayo sa bayan. Sa kanyang katawan, naramdaman niya ang matinding kahinaan, parang may isang bagay na nawala sa kanya. At nang tingnan niya ang kanyang kamay, napansin niyang wala na ang itim na marka ng hukom. Ang kanyang koneksyon sa itim na alitaptap ay nawala. Hindi, bulong niya, nanginginig. Hindi ito dapat mangyari. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na takot. Dahil kung wala na ang itim na alitaptap, sino na ang huhusga sa mga nilalang ng kadiliman? Habang si Miguel ay walang malay, sa antike, si Rafael ay naglakad sa bayan na parang isang tagapagligtas. Ang mga tao ay yumuko sa kanya, humanga sa kanyang kapangyarihan, at naniwala na tuluyan nang natapos ang sumpa. Ngunit isang matandang babae ang lumapit sa kanya, isang bulag na albularyo na hindi natakot sa kanya. Akala mo ba'y nailigtas mo kami? Tanong ng matanda. Sagot ni Rafael. Tinapos ko na ang itim na alitaptap. Ngumiti ang matanda, isang ngiti ng malalim na pangunawa. Hindi mo alam ang iyong ginawa. Dahil ang sumpa ng antike ay hindi sa itim na alitaptap nagsimula. Ito ay isang lumang kasunduan na may mas matandang nilalang. At bago pa makapagsalita si Rafael, isang malakas na pagyanig ang pumuno sa antike. Sa ilalim ng bayan, isang bagay ang nagising. At sa unang pagkakataon, ang buong antike ay dumanas ng isang tunay na pagkagising ng isang halimaw na mas matanda pa sa liwanag at dilim. Sa lumang kuweba, si Miguel ay muling nagising, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang harapan, isang nilalang na puno ng anino, may 4 na mata, at isang bibig na puno ng mga tinig mula sa nakaraan. Ang tunay na hari ng kadiliman. Matagal mo akong iniwasan, Miguel. Ngunit ngayong wala na ang itim na alitaptap. Wala nang natitirang pumipigil sa akin. At sa labas, sa bayan ng antike, isang malawak na itim na halimaw ang bumangon mula sa ilalim ng lupa. Ang tunay na puno ng anino. Ang sumpang matagal nang natutulog. At sa huling sandali, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong antike. Nawala ang balanse. Ngayon, walang liwanag, walang dilim. Ang tunay na halimaw ay malaya na. Itutuloy.